may nakita tayong message about yung astrology, yung fortune teller, yung tarot reading, yung spiritualist. Ang nakita ko doon is, ang pinag-usapan kasi nila is yung benefits ng craft. Pero ang nakita kong message doon is, gawin nating advice and motivation sa ating mga sarili. Pag may dumating na message na kunwari nagpahula ka, may mangyayaring ganito, ganyan, as much as possible dahil dun sa advice na yun is parang motivate para iwasan yung mangyayari na yun, kaya magiging wise ka. Hindi magpapagawa ng ritual. Kasi hindi po gagana talaga ang ritual. Instead, lalong kung masama yung sinabi is, lalo mong palakasin yung relationship mo sa Diyos at yung pagiging prayer na person mo. Na instead, i-demise mo yung mundo, yung pangyayari, yung mangyayari, yung nagbasa sa sarili mo o yung buhay mo, kung hindi maganda yung katayuan ng buhay mo ngayon. Instead, gawin na advice and motivation na katulad nitong talking na to. Kasi I welcome all of that. Sabi ko nga, pinagsama ko siya. Na yun lang din yung meaning ng go to your, nakalimutan ko yung word na ginamit doon, dumaan minsan sa aking FYP, pero meron palang na pumunta ka sa yung mga, pag sa Tagalog, yung mga manghuhula, yung mga ganyan, at magpa-advise ka. Pero meron din yung part na huwag kang magpunta dito sa mga ganito ganyan. Dalawang lang yan. Pumunta ka sa ganito ganyan na yung marunong mag-advise at mag-motivate. Hindi ka pupunta sa isang ganito ganyan na mas i-recommend pa yung magpa-ritual ka. At ito ang gagawin mo na parang yung i-advise is nasasabihin niya is kasamahan lang din yung gagawin mo, yung hindi maganda. Kahit sa pagsasabi ng katotohanan, pwedeng yung intention is may gustong baluktutin. Yung isang part is hindi yung katotohanan. Yung pagsasabi ng messages, yun na lang ang sasabihin ko. Kasi may gustong baluktutin, yung isa is talagang katotohanan. Kaya andyan ang intuition, discernment, guts, instinct, yung parang may pakiramdam, ganun. Sense, ganun. Oo nga naman, kung alam din natin yung intentionally benefits ng craft. And kung bakit wini-welcome natin sa buhay yun. Hindi para gumawa ng ritual na para hadlangan ang buhay ng isang tao. Na para may gawing masama sa isang tao, kung parang yung you will end someone's life by using a person that know that craft, yung ritual. Paano kung sa ngayong panahon na new beginning na binigay ng Diyos sa atin, yung new world, sabi nila, is bigla tuloy nag-stuck. Hindi nagagana yung na yan, ritual. Kasi Old Testament na po kasi yun. And ginagawa yung ritual na yun kasi may mga rules ang Diyos, ang Panginoon. Pero nung dumating si Jesus, dapat napawalang bisa na po yun. Pero ginagawa pa rin ng mga tao na gustong balikan. Excuse me. So, let's start to welcome at iwasan na yung pagre-ritual na yun. Kasi ikaw ang nire-ritual mo in yung mga bloodline mo. Automatic nang binibigyan mo ng kamalasan ng sarili mo. Sinasabi nilang ritual din tong ito, witchcraft. Kasi may naapektuhan. Pero the good way. Kaya yung iba is through their own words is may naapektuhan lang din, katulad ng smear campaigns and chismis, yung hindi maganda. Kaya may naniniwala. Dahil ano ba yan? Dahil it's a simple ritual.
Pero sometimes inaalaw yun para may ma-proof, para may evidence na yung pinagchichismisan natin na taos, hindi ganun talaga. Ganyan ang rason kaya bakit minsan inaalaw actually. Nakakaapekto din ng buhay. Pero pag nakayanan, and na-proof naman ng mga tao is sila din naman mismo ang titigil, kakain ng sinabi nila, and iniisip nila sa'yo na hindi maganda. So, ito yung simple explanation kung bakit some people still is welcoming that part. Kasi meron talagang as in, magsasabi na sabi sa Biblia, bawal ito, bawal yan. Pero pag ilagay natin sa guide, advice, lead, sa buhay natin, gagamitin natin as a wise, is may magandang resulta. Kung maging wise din yung pag-understand mo sa isang bagay, yung open-minded ka talaga. Yung as in, hindi close-minded na kung anong nabasa mo or tinuro sa'yo is yun na lang. Kasi yun talaga, siya lang talaga ang pinaniniwalaan mo. Means medyo may wrong din sa sarili kasi you don't believe on your own searching or just put the task on other people. Yung pag nahanap mo yung na-trust mo, hindi mo winiweigh kung lahat ng sinasabi niya is tama or mali, lalo kung preachers, kaya maraming nadideceive na sa huli yung preachers na pinaniniwalaan nila is ang dami palang mali. Katulad na naman ulit ni, pasensya pa ulit-ulit ko siyang ini-example, Kibuloy, na isang graper, gagawin ko na lang ganun yung word pala, and iba pang kasalanan na lumabas. Ang dami naman dyan sa social media kung ano yung mga ginawa niyang mali. At iba pang mga, meron yung sikat sa Korea, gumagawa din siya ng ganun, and hinuhut-hutan yung mga tao sa pera. Kasi we totally 100% put our belief on that person. Well, iba din yung sitwasyon ng katulad ko. They do believe 100% na, ewan ko kung anong nakita nilang history, na hindi naman nila tinignan kung sino ba talaga ako. Na basta yung tingin nila is walang kwentang tao, walang pinatunayan, ganito, ganyan. Yun lang. So, the best talaga is na masasabi mo kung sino ang isang tao is spiritual and physical, na kung sino siya. One is ugali, one is personality, characteristic, manners, moral value, etc. Kasi hindi mo masasabing ang masunurin is mannered person ba talaga siya or poised. Sa bawat isa sa atin, meron pa rin kailangang i-correct. At yun ang inaamin mo sa sarili mong hindi ka perfect. Hindi katulad ng iba na hindi nila inaamin na hindi sila perfect. Kasi meron talagang tao na magsasabing anong mali sa mga ginagawa ko sa actions ko, ganito, ganyan. Lalong-lalo siguro pag sa mga nagtuturo ng ganito, ganyan. Yung tinitignan niya, yung may mga schedule, ganito, ganyan. Yung alam nila yung sense of direction nila. Meron, pansinin nyo, meron pa rin at merong nagagawang mistakes. So, hanggang doon siguro. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos.